Paano kaya kung malaman mo na yung korporasyon na pinagkakatiwalaan mo, baka kliyente mo pa, naitatag pala, nakasama sa mga founder, ah, yung pangalan ng isang taong matagal nang pumanaw? Simple bang pagkakamali lang to sa papeles o sapat na ba to para masabing na ko may pandaraya dito? Magandang araw sa inyo. Ngayon bubusiin natin ang isang kasong umabot mismo sa Korte Suprema. Ito yung kaso ng Securities and Exchange Commission versus AZ 1731 Realty Inc. GR number 239010 yon at saka yung Azucena Locsin Garcia versus AZ 1731 Realty Inc. GR number 240888. Dinisisyon na nito noong July 6, 2022. Tiyak na marami tayong mapupulot dito, lalo na sa mundong korporasyon dito sa Pinas. Okay, sige, hamayin na natin to. Itong AZ 1731 Realty Inc., narehistro siya bilang isang closed corporation, April 23, 2008 yon. Ang naging issue, Ito yung medyo nakakagulat. o nga eh, kasi isa sa mga incorporators na nakalista sa Articles of Incorporation nila, yung AOI. Yung parang birth certificate ng kumpanya, di ba? Exactly. Si Pasita Javier, pumanaw na pala siya noon pang August 17, 24. Grabe, halos 4 na taon bago pa man nabuo yung kumpanya mismo. Talaga, 4 na taon. At ang mas nakakaintriga pa, yung nagreklamo si Azucena Locsin Garcia, dumulog siya sa SEC, Securities and Exchange Commission. Ang hiling niya, ipa-revoke yung rehistro ng AZ 1731 dahil daw sa fraud, pandaraya. So may nag-initiate talaga ng reklamo. Oo, at lumabas pa sa investigasyon ng SEC na parang alam mismo nung ibang incorporators kasama na yung anak ni Pasita na si Enrique de Zuzuarregui, alam nilang patay na si Pasita nung ginawa yung papeles. Nako. So mukhang malinaw ang naging desisyon ng SEC dito, no? Sa SEC level, oo. Unang-una, yung SEC CRMD, yung Company Registration and Monitoring Department nila. Sila yung nagre-rehistro mismo. Tama. Nag-utos sila na i-revoke, bawiin yung rehistro. Kasi nga, fraud daw. Tapos, kinatigan pa to ng SEC and bank, yung buong komisyon. Mariing nilang sinabi na, hindi pwede yung ganon. Panluloko yung isama mo yung patay bilang incorporator. Malinaw yun sa SEC. Pero, teka, sabi mo, umabot pa to ng korte. Oo, dito nagiging mas komplikado. Pag-akyat sa Court of Appeals, sa CA, binaliktad yung desisyon ng SEC. Talaga? Paano nangyari yun? Sabi ng CA, oo, mali. Mali talaga na isinama si Pasita Javier. Pero hindi raw ito yung fraud na sinasabi sa ilalim ng lumang corporation code, yung BP Blog 68 pa noon. Yung batas na applicable nung nirehistro sila? Exactly. Hindi raw yun yung fraud na sapat para agad-agad mong i-dissolve o buwagin yung kumpanya. Kasi tiningnan nila kahit tanggalin mo si Pasita, yung natirang 6 na incorporators, pasok pa rin sa minimum requirement na 5. Okay. So, pasok pa rin sa bilang. Oo. At yung minimum paid-up capital, yung puhunan, sapat pa rin daw kahit wala yung share ni Pasita. So parang nagkamali pero hindi game over sa kumpanya, according sa CAO. Interesting. So, ito na yung tanong na umakyat sa Korte Suprema. Yung pagsama sa patay na incorporator sa AOI, automatic na bang fraud yun na pwede nang ipa-revoke yung registration? Yun mismo yung naging issue at ang hatol ng Korte Suprema. Hindi. Hindi siya automatic na fraud na basehan for dissolution. Ha? Pero, di ba mali nga? Oo, kinilala ng Korte Suprema na mali. Ang patay wala ng legal capacity. Hindi na siya pwedeng maging incorporator, pumasok sa kontrata, mga ganon. Pero hindi raw ito yung specific type of fraud na tinutukoy ng Section 19 ng BP 68 noon para masabing fraud in procuring the Certificate of Registration. So, anong klaseng fraud yung tinutukoy dun?
Ang sabi ng korte, yung fraud na basehan for dissolution, yung kung ginawa yung mali para sadyaing dayain yung minimum requirements ng batas. Halimbawa, kulang pala talaga sila sa incorporator kaya nilagay yung patay. O kaya kung yung mismong purpose ng kumpanya ay para sa pandaraya. Dito sa kaso, kahit wala si Pasita, pasok pa rin sila sa minimum, di ba? At mukhang lehitimo naman daw yung purpose ng realty company. Okay. So, may distinction pala. Hindi lahat ng mali ay dissolution level na fraud. Tama. Parang ganun. May pagkakamali pero hindi sapat para patayin yung korporasyon agad-agad based solely on that provision. Kung ganon, anong nangyari sa AZ 1731? Pinabayaan na lang. Ay hindi rin. Hindi sila pinawalang sala. Binigyan sila ng utos ng Korte Suprema. Ano yung mga utos na yon? Una, inutusan sila na i-amend, ayusin, yung kanilang AOI sa loob ng 6 na buwan. Kailangan nilang tanggalin officially yung pangalan ni Pasita Javier bilang incorporator. Makes sense. Para may tama yung record. Pangalawa, kailangan nilang ibalik yung anumang share o ari-arian na nakarehistro sa pangalan ni Pasita, kasama na yung anumang kinita nun, dapat ibalik sa estate niya sa mga tagapagmana. Okay, so may restitution din. Oo. At pangatlo, inatasa ng Korte Suprema ang SEC na i-monitor, bantayan, natutuparin ng AZ 1731 itong mga utos na ito. Una, yung mismong petition ng SEC, yung GR number 239010, hindi yun pinakinggan ng Korte Suprema. Bakit naman? Di ba sila yung ahensya na nagre-regulate? Oo, pero ang sabi ng korte, ang SEC dito ay kumilos bilang quasi-judicial body nung nag-revoke sila ng registration. Parang korte sila sa level na yon. So nung binaliktad sila ng CA, hindi na daw sila real party in interest, yung partidong direktang apektado, para sila pa yung umapela sa Korte Suprema laban sa desisyon ng CA. Parang referee ka na, hindi ka na player na pwedeng mag-apela kung nabaliktad yung tawag mo. Procedural aspect pala yun. Interesting. Ano yung isa pa? Nagkaroon ng dissenting opinion si Justice Marvick Leonen. Para sa kanya, iba yung tingin niya. Ano yung sabi niya? Para kay Justice Leonen, yung sadyang paglalagay ng pangalan ng patay kahit pa sabihing pasok pa rin sa minimum requirements, malinaw na ron na pandaraya yon, intentional misrepresentation. So para sa kanya, dapat sana kinatigan yung SEC at pinanatili yung revocation ng rehistro. So may ibang pananaw din pala sa loob mismo ng korte. Talagang complex na kaso ito, ano? Oo, maraming anggulo. Okay. So, ito ang iiwan naming palaisipan sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, ano ba ang dapat mas matimbang? Yung pa-comply lang ba sa technical minimum requirements ng batas para makabuo ng korporasyon? O yung katapatan at integridad ng buong proseso, kahit sabihin pang hindi naman kailanan yung maling impormasyon para makalusot sa minimum? Ano sa tingin mo? Mahalaga ang iyong pananaw. Pakishare naman sa comment section or i-favorite mo itong ating pagtalakay ngayon. Lahat ng mali sa AOI ay automatic na fraud na basehan ng dissolution. Kailangan tingnan yung intention at kung nadaya ba yung minimum requirements. Pangalawa, legal capacity. Malinaw na ang taong patay na wala ng legal capacity maging incorporator. 0. Pangatlo, SEC as real party in interest. Yung SEC kapag quasi-judicial body siya, hindi siya pwedeng umapela sa mas mataas na korte laban sa reversal ng sarili niyang desisyon. Hindi siya yung real party in interest. At pang-apat, opportunity to correct AOI. Pinapahalagahan pa rin ng batas, nung BP 68 noon, yung pagbibigay ng tsansa na itama yung mga mali o depekto sa AOI bago ito humantong sa dissolution. Ayan, napakaraming aral mula sa isang kaso lang, di ba? Para hindi ka mahuli sa mga ganitong malalim na pagsusuri sa mga importanteng kaso at usaping legal at pangnegosyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating paghimay.